Pero mas maganda kasi yung ano talaga, exercise talaga, no? Oh, diba? Ang ganda ng araw, ang sikat ng araw, kaso malamig mga choy. Hindi tatalab yung sikat ng araw mga choy. Mga choy, ngayon mga choy, mag walking muna ako ngayon mga choy, kasi straight ako 9 days na duty ko. Tapos ngayon off na ako at saka bukas. Kaya mga choy, mag walking muna ako mga choy. Kailangan natin mag-exercise habang hindi pa siya nag-winter, walang snow. Malamig naman siya mga choy, kaso okay lang naman mga choy yung lamig niya mga choy. Kaya walking muna tayo mga choy. Yung oras ngayon, it's almost 4 PM na po dito. Hanggang hindi pa siya madilim, kasi mga 5 PM madilim na siya dito sa Canada. Kaya walking tayo ngayon mga choy. Doon lalakarin ko mga choy, bali paikot lang dito mga choy sa area na to. Grabe mga choy, no? 9D street ko, grabe. Akalain mo yan mga choy, ang bilis talaga ng araw mga choy, no? Hindi mo akalain mga choy na nakaya ko yung 9D street na duty. Ang dali kasi ng araw mga choy. Mag-performance na ako dito sa Canada mga choy. Yung suot ko mga choy, it's tatlo lang to mga choy. Ito, tapos yung sweater, tapos yung parang sleeve yung isa, bali tatlo. Kaya naman yung lamig mga choy, kasi nasa ano siya, yung temperature niya 5.4 yata mga choy. Habang araw pa mga choy, wala pang snow, wala pang winter, lakad-lakad tayo mga choy, kasi habang nag-winter kasi parang tatama rin na tayo lumabas, kasi negative yung temperature niyan, tapos malamig, di ba? Kaya pagsawaan natin mga choy. Pero sa work ko mga choy, hindi naman ako nakaupo mga choy. Laging naglalakad, nakatayo kami lagi. 7 hours kami nakatayo or 8 hours sa work ko. Pero mas maganda kasi yung ano talaga, exercise talaga, no? Oh, diba? Ang ganda ng araw, ang sikat ng araw, kaso malamig mga choy. Hindi tatalab yung sikat ng araw mga choy, kasi malamig talaga mga choy. Ang ganda ng lalakarin ko mga choy. Tingnan niyo mga choy, ito yung area ng lalakarin ko mga choy, diba? Maganda yung area. Tapos yung mga bahay dito mga choy, yan mga bahay yan. Yan. Ang kagandahan dito mga choy, yung lalakarin mga choy, safe na safe mga choy, kasi tingnan mo choy, oh. Diba safe na safe yung lalakarin mga choy, kasi yung kalsada andoon lang malayo, diba? Tapos yung pedestrian to, parang daanan ng mga tao ang lapad, diba mga choy? Kaya mga choy, iiwas ako kasi may kasalubong ako na tao na may aso. Takot kasi ako sa aso mga choy, diba mga choy? Kaya iwas ako mga choy, takot ako kasi ako mga choy. Mga choy, tingnan mo, grabe takot ako mga choy, kasi takot talaga ako sa aso mga choy, kahit sa Pilipinas mga choy. Pero kung maliit naman yung mga nyan, okay na lang. Pero yung malaki kasi mga choy, yung paikot ko choy, dito lang yan. Paikot ko na area dito, straight lang yan. Tapos mga ilang kilometers ba yan? Mga almost 2 kilometers or 1.5 lang yan dito. Tapos paliko naman ako doon mga 2 kilometers. Tapos pabalik 1.5. Tapos dito sa may Stone Church, almost 2 kilometers yata. Basta mga ganyan, siguro mga lakaran, siguro mga 5 kilometers. Kasi bukas maganda panahon ngayon mga choy, kasi may araw talaga mga choy. Kasi bukas parang uulan siya, pero hindi naman siya whole day na mag-uulan siya. Tapos next week mga choy, mag-snow na naman.
mag snow na naman Friday, Saturday at saka Sunday. Kaya always talaga ako nag-update sa weather forecast mga choy. Hindi kagaya sa Pilipinas mga choy, walang pakialam, di ba mga choy? Nanood lang TV, mga weather update, di ba? Dito sa Canada, dito ko natutunan na everyday, kada nakahawak ka ng cellphone, lagi akong tumitingin sa weather forecast. Kasi mga choy, importante kasi dito mga choy, yung lagi mong nag-update ka sa weather forecast, kasi pababago yung ano, yung weather na dito mga choy. Pero tingnan mo yung mga puno mga kahoy mga choy, wala talagang dahon na mga choy. Wala na mga dahon, diba? Ano talaga, kalansay na. Kung sa tao pa kalansay na mga choy. Lamig. Pero okay naman. Parang nag-warm yung katawan ko mga choy, kasi naglalakad ako. Hindi ko masyado ma-feel yung lamig. Ang sarap ng araw, na init ang araw na may ano talaga, na may lamig, nagmi-mix yung lamig at saka yung init ang araw. Parang maganda sa katawan. Parang ano ang ma-feel mo. Alam mo mga choy, dito mga choy, 3 months pa ako sa Canada mga choy. Dito sa area ko sa Hamilton, pasikot-sikot dito yung mga buses. Alam ko anong sasakyan, ganyan. Alam mo, hindi na ako mawala, hindi ko na kailangan ng cellphone, mag GPS mga choy. Kasi sa Pilipinas mga choy, nag-delivery ako, gumamit ako ng cellphone, nag GPS, diba? Tapos parang dito, pagdating ko dito, mas madali ko siyang ma-adapt, kasi natutunan ko doon sa Pilipinas ang yung naranasan ko na. Kasi habang nag-work ako sa dati sa fast food sa Pilipinas, nagsasaydan din ako ng delivery. Kaya natuto din ako paano tumingin ng mapa, di ba? Paano tumingin, ganyan. Kaya mas para sa akin, pagdating ko sa Canada, mabilis ko na din gumamit ang mag GPS ng mapa. Tapos kasi sa Pilipinas, kapag mag-delivery ako, pag nakita ko sa mapa na sa GPS mga choy, na ganyan, deliver from dito, hindi na ako tumitingin sa mapa, yung yung parang Waze niya or Google Map. Hindi na ako tumingin, kasi alam kong pag nakita ko yan nga, dyan lang pala, oh, okay na, parang enough na sa akin. Kasi palagi ko siyang nakita sa mata ko, everyday ko na magamit, or like day off ako, nagpa-part time ako. Kagaya din dito mga choy, yung mga buses dito, alam ko saan siya pupunta, ganyan. Parang explore lang ko yung sarili ko dito mga choy. Mas importante mga choy, pagdating ko dito, kung nag-i-explore ako, dapat hindi ako lowbat mga choy. Hindi ako lowbat, kasi importante talaga yung cellphone. Kaso yun, pag alam ko na nasaan ka ako pupunta, minsan iniwan ko yung cellphone ko, kasi madaling malubat yung cellphone ko mga choy. Pero hindi naman na ako bibili ng cellphone mga choy, kasi okay lang naman, di ba? Kasi kapag bibili tayo, gastos na naman, di ba mga choy? Mahal dito sa Canada yung mga bili ng mga pagkain, yung mga expenses. Pero yung mga bagay-bagay like sapatos, damit, mura yan, kasi halos same price sa Pilipinas yung mga presyon. Pero yung mga pagkain ito mahal, mga pagkain, ganyan. Kaya talaga mga choy, pinipigilan ko na bumili talaga ng bagong cellphone mga choy. Kasi okay na naman yung cellphone ko mga choy, gumagana pa naman, madali siyang malubat, pero okay lang naman. Malapit na ako mga choy. Ito yung area na Upper Gauge. Tapos pagliko ko, Rymall Street na yan. Tapos doon ako liliko sa Upper Ottawa. Tapos pagdating naman sa Upper Ottawa, street ko yan. Pagdating ko sa Stone Church, liliko naman yan. Iyan ang street ng
tinitirahan ko, na nirentahan ko. Gusto ko kasi mga choy, mahilig talaga ako na naglalakad-lakad, ganyan, kahit saan mapupunta, yun, di ba? Explore lang mga choy. Ganyan din ako sa Cebu mga choy. Kahit taga Cebu ako, di ba, hindi lahat naman ng area ng Cebu napuntahan ko. Kaya minsan kung napuntahan ko yun, gusto ko puntahan ko talaga yun. Kahit first timer ko, di ba? Parang na-adapt ko na din dito mga choy. Ayaw ko kasing lagi nakahiga, di ba, nakaupo, di ba? Mas maganda kasi lagi naglalakad, di ba? Healthy, di ba? May aso naman mga choy. Mga choy. Yan mga choy. Diyan kami minsan nag-grocery. Frisco yan. Hindi yan sponsor mga choy. Diyan kami nag-grocery mga choy. Minsan no Frills doon or Walmart mga choy or Costco. Pero kami hindi kami sa Costco mga choy. Napabili lang kami mga choy sa mga kasi kailangan ng doon sa Costco eh. Ang tawag ba yun? Masana ba yung tawag na yun? Nakalimutan ko. Ano ba yung tawag na yun ha? Basta yun mga choy, nakalimutan ko mga choy. Ano ba tawag yun? Basta member, di ba? Member pala sa dito kami sa Frisco. Mura naman dito mga choy. Kaya pero hindi naman ako masyadong kumakain sa bahay. Kasi sa work ko, if may pasok ako, libre naman yung mga food namin doon. Doon na kami kumakain pagdating sa work. Tapos nag-break. Tapos minsan pag uwi, nagdadala ng pagkain, ganyan. Nakasave naman minsan mga choy. Kaya yun ang kagandahan sa trabaho ko mga choy. Pero ang sa mga choy, libre siya pero unhealthy naman mga choy kasi fast food eh, di ba? Pero okay na lang yan mga choy. Uminom lang tayo ng maraming tubig mga choy. Importante yung mga choy, nakakaraos, di ba mga choy? Nakalibre mga choy. Kaya mga choy, yung takbo. Kaya mga choy, dito it's Raima Street na to mga choy. Ito na area na to mga choy. Ito, dyan pa-straight na yan. Papunta na yan dyan sa kaibigan ko. Malapit, pwede naman lakarin ko kaso siguro mga 6 kilometers yata or 5 kilometers galing dito yung lalakarin ko papunta sa kaibigan ko mga choy. Bukas magkita naman siguro kami kasi pasyal naman kaming dalawa kasi day off naman kaming dalawa mga choy. Yan lang buhay namin dito sa Canada mga choy. Minsan lang kami yung day off namin na magkapareho. May times na 3 days kami na pareho kami ng day off, diba? Masaya yun mga choy. Kasi mas maganda kasi may kasama ka sa pag pasyal-pasyal dito. Pero may naman kami, may parang may part sa Hamilton na mga pasyalan, di ba? Gusto namin puntahan. Ito. Buto yung dito mga choy. Nakita nyo mga yan mga choy, yung parang sa atin tawag ng mga homeless yata sa atin mga choy. Pero ang tawag yung mga dito mga choy, yung homeless dito sa Canada mga choy. Naka Tim Hortons, diba? Naka Starbucks yung iba. Tapos yung cellphone naka iPhone, diba? May nakaganahan kasi yung homeless dito mga choy, sinuportahan ng gobyerno mga choy, diba? Parang ayaw nila na magtrabaho, diba? Kasi may natatanggap sila eh. Kaya yan ang kagandahan dito mga choy sa Canada mga choy. Tapos may mga pagkain dito mga choy, Wendy's, ganyan. May marami ka na makita, mga pagkain, ganyan. Tapos unahan doon, first, parang bago lang nag-open yung Krispy Kreme. Yung donuts na may branch doon sa Pilipinas, marami doon sa Pilipinas mga choy. Ang sarap talaga mga choy kapag naglalakad ka, diba? Dami kasing mag-exercise ngayon eh. Area ko mga choy sa Canada, sa sa Hamilton City, Ontario, Canada.
mura yung sasakyan nila monthly, kaso mahal yung insurance mga choy. Ayun ang pinagkaiba mga choy, hindi kagaya sa Pilipinas mga choy, di ba? Takbo tayo mga choy kasi madali kang makakuha ng sasakyan dito mga choy. Ang ano dito mga choy, kung kukuha ka ng mga sasakyan mga choy, yung sabi ng kaibigan ko, yung kilala ko na ano, yung credit score talaga. Dapat maganda yung credit score mo, yung I mean yung laki yung credit score mo, yung history, yung ano talaga, yung background mo, di ba? Maganda. Mas madali daw ka makakuha ng sasakyan. Kaso parang wala akong pangarap na makakuha ng sasakyan dito ng mga choy. Kasi mahilig kasi ako ng mga choy, mga explore ganyan. Sumakay ako ng mga bus ganyan. Like gusto ko rin yung may experience yung, kasi lilipat na di ba ako mga choy sa nakaraang vlog ko. Lilipat ako ng bagong tindahan na mag-open yung ano, may bago kaming mag-open na tindahan, doon kami lilipat. Tapos 2 buses a day. Tapos di ba during winter, anong experience ko, di ba? Gusto ko yun maranasan mga choy. Ayaw kasing yung madaliin yung buhay natin, di ba? Gusto yung mga may mga pagsubok mga choy, di ba? Parang explore natin yung sarili natin, di ba? Maganda na yun mga choy. Nihingal ako mga choy habang nagsasalita mga choy, habang lumalakad mga choy. Kasi di ba? Oh, hindi ko na na-feel yung lamig mga choy. Nagwa-warm na yung katawan ko mga choy. Parang nagugutom ako mga choy Gusto ko nang kumain ng ampalaya pagdating sa bahay kasi nagluto ako ng ampalaya mga choy. Favorite ko kasi yung mga gulay mga choy. Talong, ampalaya, kahit anong gulay. Mapadami talaga yung kain kapag gulay mga choy. Parang gutom na ako mga choy nag-isize, pero pagdating sa bahay mapadami ng kain mga choy. Ito yung Upper Ottawa mga choy, nakaliko na ako mga choy. Upper Ottawa dito mga choy, Upper Ottawa. Yan po mga choy, ito yung nilalakaran ng mga choy, Upper Ottawa na ito mga choy. At yan po ang makikita nyo mga choy. Tapos ang ganda nitong halaman na ito sa gilid ko mga choy, diba? Parang ang ganda ng lagyan ng Christmas lights. Yung mga puno, wala ng dahon, parang kalansay na. Mount Everest, Upper Ottawa Street. Feel free tonight. Told you so many times, don't wanna